Kung ang ilan mga Japanese brand sa Pilipinas gaya ng Toyota, Mitsubishi, Suzuki at Honda ay may mga bagong modelo, alamin naman natin ang mga sasakyang ipinagmamalaki ng brand na Isuzu. Pagdating sa katipiran, pagiging praktikal at maaasahan, isa ang mga sasakyang ito sa pinipili ng karamihan. Alamin natin ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, ang bagong update na Isuzu MU-X ay isang sasakyang idinisenyo para sa modernong pamilya, pang adventure na road trips at matibay na performance sa lungsod o probinsya. Sa unang tingin mo pa lang ay makikita mo na ang lakas ng presensya ng bagong 2025 MU-X na parang mula sa new generation. Ang redesigned front grille at air curtain aerodynamic bumper ay nagbibigay hindi lang ng aggressive stance, ay nakatutulong din sa mas tahimik at smoother na pagbiyahe. Meron itong 20-inch dynamic turbine design alloy wheels, fighter jet inspired bumper design at bi-LED headlamp at embrace line rear lamps para sa modernong visibility lalo na sa gabi. Mas malawak na presence sa kalsada at mas refined na look ngayon. May pagkasimple pero powerful. Ang 2025 MU-X ay hindi lang SUV, ito ay SUV na handa sa hamon ng biyahe, trabaho at pamilya. Pwedeng isabak sa malulubak na daanan o sa mga off-road condition, mga basang kalsada o madudulas, o di naman kaya sa mga binabahang lugar sa Maynila. Isa sa mga features nito ay ang pagkakaroon ng mataas na water wading capacity na kung saan hindi basta-bastang napapasukan ang loob ng tubig kahit may daan mo ito sa mga lampas bewang na baha. Pagdating sa makina, sa ilalim ng bagong MU-X ay pinapagana ng isang kilalang 3.0-liter Blue Power turbo diesel engine na kayang gumawa ng 190 horsepower at 450 Nm ng torque. Nasapat para sa malayuang biyahe at mabibigat na kondisyon ng kalsada. Naikinabit rin sa isang 6-speed automatic transmission. Available ang 4-wheel drive at 4-wheel drive trims depende sa variant. Mas malaki din ang fuel tank nito na may 80 liters ang full tank, kaya mas malayo-layo ang biyahe mo bago ka ulit mag-refill. Ang interior cabin nito ay pinalabutian ng all black leather seats na may piano black accent at ambient lighting. Nilagyan rin ng modelong ito ng mas malaking infotainment screen na 10.1 inch. May wireless Apple CarPlay at Android Auto kasama at 7-inch digital display sa instrument panel. May wireless phone charging din ito at dual zone climate control. May adjustable second row at third row seats para mas flexible ang space, na perfect para sa maraming pasahero at maraming gamit. Pagdating sa safety, itong bagong MU-X ngayon ay mas advanced pa. May Advanced Driver Assistance System na rin ito o ADAS powered by Gen 4 Smart Duo Camera. Mas malawak ang view at detection range para mas maagang makaiwas sa aksidente. Nilagyan nito ng forward collision warning at AEB auto braking. Kahit hindi matapakan bigla ang preno, ay kusa itong humihinto kapag may mga bababangga. May kasama na ring adaptive cruise control, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, auto high beams at multi-collision brake system. Ang iba pang mga safety features nitong bagong modelo ay nilagyan rin ng 360-degree camera na makikita ang paligid ng kotse. May stability control na rin ito, hill start assist, hill descent control para sa kontroladong maneuver. At bukod pa dyan ay may isa pang mababang variant itong MU-X na pagpipilian na gumagamit ng 1.9-liter turbo diesel engine at gumagawa ng 149 horsepower at 350 Nm ng torque. Ito ang pinakamura sa variant ng MU-X na mabibili mo sa Pilipinas mula sa 1.7 million pesos hanggang sa pinaka top-end variant na may kabuuang presyo na 2.6 million pesos. Isuzu D-Max 2026 model. Isang matibay at modernong pick-up na handa sa trabaho at adventure. Sa labas makikita mo ang bagong aggressive grille, modernong LED headlamps at matibay na bumper. May pagkaragid ang stance nito at may 18-inch all-terrain tires na perfect sa mga mababato at mga mabuhanging daan. Mas pinalakas ng bagong disenyo nito ang pagiging off-road capable nitong bagong D-Max, na kung saan ngayon ay hindi lang basta truck ang dating, parang handa sa kahit anong hamon ang D-Max. Pagpasok mo sa loob, mapapansin agad ang malinis at modernong interior design nito. Mas kumpletong mga upuan at mas magandang materyales na ginamit. Natahimik din dahil improve ang sound insulation.
Ang bagong D-Max ay nilagyan rin ng mas malaking touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto connectivity features. May wireless phone charging din ito sa mas mataas na variant at smart digital display para sa driving info. May rear AC vent at practical storage space para sa mga bagahe. Perfect ito sa mga long drives o araw-araw na biyahe na ginawang mas techy at user-friendly. Itong 2026 D-Max ay may malakas din at reliable na diesel engine na kilala sa pagiging matibay, practical, matipid na engine performance. Gumagamit ito ng 4JJ3 TCX 3.0 liter turbo diesel engine na kayang gumawa ng 190 horsepower at 450 Nm ng torque. Kaya naman mas kaya rin ito umandar kahit sa matatarik na daanan kahit mabigat ang load. Na ikinabit sa isang 6-speed manual o 6-speed automatic transmission. May 4-wheel drive train at 3-wheel drive at kaya rin sumuong sa matataas na katubigan dahil sa 800mm water wading capacity nito. Hindi lang lakas ang ipinamamalas ng pickup truck na ito. Pagdating naman sa safety ay priority rin ng Japanese na paganahin ang lahat ng mga advanced na safety features para sa magandang kaligtasan sa araw-araw na pagbiyahe. Gumagamit rin kasi itong bagong pickup ng Advanced Driver Assistance System o ADAS. Isang smart duo camera para sa collision warnings, may rear cross traffic brake, autonomous emergency braking o AEB sa ilang trims. Marami din itong nakakalat na airbag sa loob para protektahan ang mga ulo ng pasahero. May EBD, anti-lock braking system at stability control para sa mainam na pagpipreno at magandang kontrol. Nilagyan rin ng 360-degree around view monitor itong pickup na siyang magiging bird's eye view para makita ang kapaligiran habang nasa loob ka. Ang D-Max ay nagkakahalaga mula sa estimated price na 978,000 hanggang 1.9 million pesos sa kasalukuyan. New Isuzu D-Max EV 2026 model ay isang full electric pickup na ipinakilala ng Isuzu bilang bagong yugto ng matibay at eco-friendly na truck. Ito ang unang seryeng produksyon na electric pickup mula sa brand na kilala sa pagiging maaasahan, matibay, practical at fuel efficient. Ang disenyo nito ay may pagka-classic ang dating pero medyo rugged at matatag ang build. May mga stable na electric touches tulad ng naka-highlight na EV badging at sleek front grille na mas streamline dahil hindi na ito kailangan ng malaking cooling opening para sa makina. Pinapagana itong Isuzu EV pickup ng dual electric motors, isa sa harapan at isa sa likod, kaya may full-time na 4-wheel drive capability na parang diesel version. Pero ganun pa rin ang power delivery sa lahat ng gulong. Gumagawa ng mahigit sa 185 horsepower at 325 Nm ng torque. Kaya naman mabilis ang response ng EV kaya suwabe ang take-off na umaabot din sa bilis na 160 to 170 km/h. May malaking baterya ito nakapartner ng electric motor na may 69.9 kilowatts lithium-ion battery na kayang umabot ng hanggang sa 263 kilometro ang isang full charge bago malobat. Na kung ilalarawan natin, kaya nitong libutin ang buong kamay nilaan ng 5 beses. Mabilis rin namang i-charge ito o ma-full charge. Sa loob lamang ng 1 oras ay kaya na nitong umandar sa full charge na battery pack. Well, pagdating naman sa towing at payload capacity, medyo nag-aalangan ng marami dahil ang karamihan sa mga electric car ay mahihina humatak ng mabibigat. Pero hindi yan sa bagong pickup na to. Dahil itong bagong Isuzu D-Max EV ay kayang bumuhat ng hanggang sa 1,000 kg na bigat. Kaya ring humila ng mahigit sa 3,500 kg na bigat o isang malaking sasakyan. May ground clearance ito na 210mm at water wading depth na 600mm kaya pwede rin sa mga bahaing lugar. Pagdating sa interior, ang loob nitong bagong EV D-Max ay halos kapareho ng diesel D-Max. Pero meron nga lang itong kaunting modern upgrades kumpara sa ordinaryong D-Max. Merong 9-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. May 7-inch digital instrument cluster at may dual zone climate control na sa aircon system. May heated front seat din ito sa high trims at multi-level regenerative braking at eco mode para mas matagal ang range. Ibig sabihin, natcha-charge din ng kaunti ang baterya nito sa mga pagpipreno. Kaya naman ang 263 na battery range capacity nito ay kaya pang humaba o tumagal dahil sa kusang pagcha-charge nito sa mga regenerative braking. Pagdating sa safety features,
Nilagyan rin ang itong bagong EV pickup ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution, stability control, traction control, hill descent at hill start assist. Meron itong advanced safety sense suit na mayroong autonomous emergency braking na automatic ang pagpreno kapag may mga panganib sa harap o mga biglang mababangga. May forward collision warning din ito, blind spot monitoring, lane departure warning at rear cross traffic alert. Nilagyan rin ito ng 360-degree camera at sensors, mga emergency stop signal, may ISO fixed charge anchor at seatbelt warning na nagbibigay proteksyon sa lahat ng mga pasahero nito. Ginagawa pa lamang ito sa Thailand. Dito nagsimula ang mass production ng Isuzu D-Max EV bago ito ipadala sa iba't ibang bansa. Pero sa kasalukuyan, ito ay inaasahan pa rin na makarating sa Pilipinas sa hinaharap. At pagdating sa presyo, ay nagkakahalaga sa estimated price ito kung idirekta natin ko-convert sa Philippine Peso, aabot ng 4.1 million to 4.3 million pesos. Isuzu Traviz, isang Isuzu car manufacturer brand sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa sulit at practical na klase ng mga utility. Kabilang sa mga ipinamamalas ng mga sasakyang nagmumula dito ay may kalakasang umarangkada, katipirang kumonsumo at higit sa lahat ay sobrang tibay talaga ng mga nanggagaling na sasakyan dito sa brand na to. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin ang Isuzu Traviz ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Traviz sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang. Walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong dalawang malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan. Kasama ang nameplate na Isuzu at Traviz na mismo nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Traviz utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Traviz ay isang business mobility vehicle, kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwedeng-pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit sapagkat yan ay idinisenyo at pinag-aralang maigi ng mismong engineering manufacturer para magdala ng anumang mabibigat na gamit at dumaan sa anumang klase ng kalsada sa loob o labas man ng syudad. Kaya naman ang front suspensions nito ay naka-double wishbone habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. Bibigay ng magandang laro o bounce sa tuwing maidadaan mo ito sa malulubak o mahahams na kalsada. At ang braking system ay lubhang makakapit para din sa malakas na preno. Once na magamit natin sa mga emergency braking na may mabigat na karga itong sasakyan ay siguradong kakapit din. Naka-ventilated disc type sa front habang naka-drum brake type naman sa rear. At meron din itong dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang Isuzu Traviz na S at ang Isuzu Traviz na L variant. Ang unang makikita sa difference ng dalawang ito ay ang wheelbase size. Ang Isuzu Traviz S kasi ay may mas mababang wheelbase size, kaya ang meaning ng S ay short wheelbase, habang ang Isuzu Traviz L naman ay may long wheelbase na mas mahaba naman kumpara dito. Pero syempre may difference din yan pagdating sa presyo. Mas mura dyan ang S variant kumpara sa L variant. At pagdating naman sa likurang bahagi, sa mga hindi nga rin pala nakakaalam, ang Isuzu body cabin mga kaibigan ay gawa dito sa Pilipinas lamang. Dinadala itong modelo dito sa bansa mula sa Indonesia
na chassis, body at ulo lang. Kayo pa rin ang masusunod kung anong platform ng cabin ang pipiliin mong ipalagay sa likod nito. Well, kung itong nasa video natin, kung ito na nga ang napili mo ay mas maganda rin naman. Dahil pwede siyang pampasahero ng mga tao, lagayan ng mga cargo at kung ano-ano pa man. Pagdating sa likuran, meron itong mga ilaw na katulad sa ilan ng pormahan. Kasama at magkakadikit ang clearance lamp, reverse lamp, signal lamp at ang stop lamp nito. Merong dalawang mahahabang upuan na para sa 16 na pasahero. 8 sa 8 mga kaibigan ang siguradong makakaupo riyan. Meron pang malapad na espasyo sa harapan na pwedeng pagkargahan ng mga gamit. Bukod pa dyan ang maganda sa modelong ito, ang rear cabin space nito ay may sarili na ring aircon system para sa ilan. Kung saan ang Isuzu Travis Utility Body ay binabahagian din ng matinding lamig ng body na nanggagaling sa mismong main source nito sa harapan na naka-dual aircon system na. Kaya naman mas komportable hindi lamang ang driver at katabi ng driver kundi pati ang mga pasahero na nasa likuran. Pagdating naman sa harapan, meron itong 3 seating capacity sa driver at 2 katabi ng driver. Makakapal lang upuan pero nakatela lang ang cover. Meron itong dashboard panel na fully cover, plastic gray na medyo may pagka-rubber. Kasama ang iba pang mga components na para sa libangan gaya ng mga audio sounds. May connectivity gaya ng USB at auxiliary input, pwedeng pagsaksakan ng anumang USB port o socket upang may connect ang cellphone gadget para pag-chargean. Sama ang FM and AM radio na libangan na rin ng driver sa oras na bumababay sa malalayong biyahe upang hindi basta-bastang antukin at mas mapanatag ang loob habang nagmamaneho. Alright. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na pwede namang paglagyan ng mga inumin. Kasama ang mga console packet, low box compartment na pwedeng paglagyan ng maliliit na gamit. Pagdating naman sa seating arrangement, pwede ring i-adjust ang seats nito depende sa comfortability. Ang iba pang interior consignment ay mapapakinabangan mo rin, gaya ng sun visor na panangga sa init at pagkasilaw sa haring araw habang nagmamaneho. Sinamahan pa ito ng depower steering type na klase ng manubela. Kahit papano'y very smooth ang maneuver. Dahil sa naka-hydraulic power na rin ang component ng steering type at naka-rack and pinion kaya hindi magwiwiggle kahit maidaan mo sa malulubak na kondisyon. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman nito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe, gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Sinamahan pa ito ng front impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga side at front panel nito sa oras na magkakaroon ng kolisyon o banggaan upang hindi direktang mapuruhan ng mga occupants sa loob nito. Sinamahan din ito ng mga parking sensor na kung saan tumutulong din sa maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Susuportahan at aalalayan ka ng sensor na ito para makapag-park ng maayos ng walang nasasagi o nababanggaman. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang kabuwang sukat nito. Meron itong haba na 445 cm at lapad na 169.5 cm. May taas ito na 195.5 cm at may wheelbase size na 225.5 cm. At ang ground clearance naman nitong Isuzu Travis mga kaibigan
ay nasa 20 cm kaya mataas-taas na ring tignan. Meron itong turning radius o sukat ng kalsada na makakain mo sa oras na ikaw ay mag-U-turn na 4.5 meter lamang. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat. So ibig sabihin mga kaibigan, bagay na bagay ito pang deliver at partner talaga sa negosyo na may iabot kayang presyo na 1,040,000 hanggang sa 1,111,000 pesos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na variant nito. Ang modelong to ay available sa mga Isuzu branch dito sa bansa. Kaya kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang opinion sa ibaba ng video na ito.